Hello po mga kababayan. Wala nang lusot si Sara, binuking na ng NBI. Ang sabi ng NBI, kumpirmado si Sara bumisita kay Madriaga pagkatapos kay Tebes binisita sa jail. Last year pa mga kababayan lumitaw ang ganyang balita. Ang sabi, 2 beses si Sara na bumisita sa jail ni Madriaga. Yan yung report mga kababayan noong December 19, 2025. Report ng Philippine Star. Binurgar ng abogado ng nakakulong na si Ramil Madriaga na si Atty. Raymond Palad. 2 beses na umanong dumalaw si Vice President Sara Duterte sa kulungan nito sa Manila BGMP, aneksto sa Bicutan, Taguig City. Noong una umanong dumalaw si BP Sara, sinabi lang nito na ang pag-uusapan lang ang problema na kinakaharap nitong kaso at kakausapin umano ang hukom na may hawak ng kaso. Hindi umano pumayag si Madriaga dahil may grupo naman na tumutulong sa kanyang kaso. Ang ikalawang pagdalaw ni BP Sara noong October 19, 2025 ng ating gabi, pero hindi bumaba ni kapag-usap ang una kay BP Sara. Binuking na mga kababayan ng NBI, kinonfirm mismo yung sinabi ni Atty. Raymond Palad, abogado ni Ramil Madriaga. Yan sabi ni NBI Director Matibag, nag-imbestiga kami sa visit na yan. We have established that on 2 occasions, Vice President Sara Duterte visited BGMP in Camp Bagong Diwa. Initially, trying to visit Ramil Madriaga, sabi po ni Matibag. But we have informed by Madriaga that ayaw niyang humarap. At the same time, nung nangyari yon, ang pinuntahan niya ay si Arnie Tebes po. Matibag said, the visitations were confirmed by the former jail warden. In fact, the NBI is requesting for CCTV even before. But we have reports, may official report kami na nangyari yung pagbisita. And we're also nag-issue kami ng subpena to get the logbook ng mga bumisita sa jail, sabi po ni Matibag. Diba, mga kababayan? Not once but twice, parang yung pagbisita ni na nahuli cam, pagbisita ni Chis Escudero sa Congress. Huli cam. Ito nakalagbok mga kababayan, siyempre may CCTV camera din. Huli cam din ito si Sara Duterte. Kaya hindi siya pwedeng magsinungaling mga kababayan. Sulit yung mga ebidensya. So napakahalagang detalye ito mga kababayan. Kasi kung minsan lang po ay pwede nating sabing coincidence. Pero kung 2 beses na, malinaw na nag-effort. May urgency, may layunin mga kababayan. Kasi mga kababayan, ang paulit-ulit na personal na pagpunta ng isang tao, hindi siya ugali ng isang taong walang pakialam. Ito po ay isang ugali ng isang tao na may gustong ma-achieve, may gustong maabot, malaman o kaya ma-impluensyahan. Di ba malinaw mga kababayan? So sabi sa balita, tinanggihan ni Madriaga sa kabila ng pagpunta ni Sara Duterte. Yun ang sabi ni Director Matibag. Ayon sa testimonya, sinabi umano ni Madriaga sa mga otoridad na ayaw niyang makita si Duterte. Ito ang pinakang mapait na bahagi ng revelasyon. Dahil kung walang dating tensyon, bakit tatanggi? Kung walang dahilan para umiwas, bakit hindi siya humarap? So ang pagtanggi mga kababayan ni Madriaga na isang detainee sa Vice Presidente, hindi po siya ordinaryong pangyayari. Nagpapakita ito na may bigat o takot ang sitwasyon. Kaya yung nangyari, dumiretso na lang siya kay Arnie Tebes. So kinonfirma din mga kababayan ng NBI na nakausap ni Sara Duterte si Arnie Tebes. So itong insidenteng ito lalong naging palaisipan mga kababayan sa publiko. Ang tanong ngayon, ano ang tunay na agenda ng kanyang pagpunta? Kung si Madriaga yung pakay, bakit nauwi sa pakikipag-usap kay Arnie Tebes na suspect mga kababayan sa pagpatay kay Governor Digamo?
na asawa ng isang member ng Justice Committee. At ano ang laman ng usapan? May records po ng pagbisita, hindi siya haka-haka. Ayon mismo sa NBI, nakabatay ito sa BGMP logbook. May testimony din yung dating jail warden. So, kukunin yung footage ng CCTV para sa karagdagang ebidensya. So, ang ibig sabihin nito, may documentary trail. May witness account, mga kababayan. May physical records. Kapag may logbook, siyempre may pangalan. Kapag may CCTV footage, siyempre may oras, may date. Kapag may warden testimony, ibig sabihin may institutional corroboration. So ito, mga kababayan, ang dahilan kung bakit humihina po yung simpleng denial ni Sara Duterte. Hindi po kasi karaniwan sa isang mataas na opisyal ng gobyerno ang personal na pumunta sa piitan para bisitahin po ang isang preso. May security protocols kasi dyan, at saka may schedule constraints, may public scrutiny, may reputational risk. So kung hindi mahalaga yung tao, bakit pupuntahan? Kung walang koneksyon, mga kababayan, si Ramil Madriaga, tulad ng dinideny, mga kababayan ni Sara, bakit may effort? Kung walang epekto sa kanya, bakit 2 beses pang bumalik si Sara? So ito yung mga tanong, mga kababayan, na hindi pwedeng takasan ng mga scripted na mga statement ni Sara Duterte. Na sabi ni Sara sa interview, sa statement niya, hindi niya daw kilala si Ramil. Hindi kilala. Di sige. Biglang labas, mga kababayan, ng personal greetings. May video greeting si Ramil. O si Sara kay Ramil. Happy birthday daw. O, di ba? Basag na basag yung kasinungalingan ni Sara. May video pa nang i-turn over yung flag kay Sara sa isang campaign sortie sa AC Pilipinas. Kaya matindi po itong magiging trial sa Senado. Pag nagkaharap si Sara Duterte, malamang hindi man po harap. Sabi, sa Senado na lang daw haharap si Sara, malamang kwento lang. So ang pagtanggi, mga kababayan, ni Ramil Madriaga na makaharap si Sara Duterte, isang indication po ito na kilala niya yung gustong bumisita sa kanya. At may malinaw na takot, kaya ayaw niyang humarap. May takot siya, pag-iingat o tensyong nais niyang iwasan. Hindi po ito karaniwang reaksyon sa isang estranghero. Mas madalas, mga kababayan, umiiwas ang isang tao sa kakilala niyang may impluensya o possibly may sensitibong papel sa kanyang kaso. Di ba po? Ito yung dahilan, mga kababayan, kung bakit lalong lumalalim yung mga tanong. So ang opisyal na records, mga kababayan, ng BGMP at saka yung mismong testimonya na ng NBI, nagsisilbi siyang physical evidence na sumasalungat, mga kababayan, sa naging statement ni Sara na nagdi-deny siya na hindi niya kilala si Ramil Madriaga. So sa logic ng investigasyon, ang presensya, mga kababayan, ng isang tao sa lugar ng isang mahalagang testigo tulad ni Ramil Madriaga ay isang pagkikilala sa importansya ng mismong taong yon sa iyong buhay o kaso. Kasi po, hindi ka pupunta sa detention center sa isang taong wala mang saysay sa'yo. Tama po. Hindi ka mag-i-effort ng 2 beses para sa isang taong wala kang alam. Simple po. Simple logic at common sense. So ang pagbisita ni Sara Duterte sa detention cell, ang mga kababayan ni Ramil Madriaga, as confirmed by NBI, ay maari pong ituring na damage control, attempted confrontation,
effort to assess testimony o pwede ring personal intervention siyempre. Ang paggawa nito mga kababayan ay pwede nating basahin bilang isang implied admission na ang mga sinasabi po ni Madriaga ay may direktang epekto sa kanya. So sa muli mga kababayan, malinaw ang mga kaganapan. Kung walang tama ang testigo, bakit siya hahabulin? Kung walang bigat yung kanyang aligasyon, bakit ka personal na kikilos para kausapin? Tama ba? Kasi sa totoo lang, minsan, at most of the time, na masasabi natin, hindi lang minsan, kundi most of the time, mas malakas yung kilos po kaysa sa salita. So sa sitwasyon na to mga kababayan, hindi publiko yung gumawa ng duda, si Sara mismo yung gumawa ng duda. At kapag ang isang opisyal ay tahimik sa mga tanong pero aktibo sa palihim na pagbisita, lalo pong lumalalim yung mga hinala na may katotohanan pong pilit na itinatago si Sara Duterte. Tama ba? Kaya sabi dito sa report ng Rappler, Madriaga's most explosive revelations at BP Sara impeachment hearing. Ayan. Sara Duterte's 125 million spent in less than 24 hours, not 11 days, sabi po ni Madriaga. Assassination plot versus Marcos discussed between Rodrigo Duterte, retired general. In-expose din po ni Madriaga. Sara Duterte's husband sought my help overseas Shabu Field magnetic filter, sabi po ni Madriaga. Madriaga claims Farmally boss funded Sara Duterte's 2022 campaign. Madriaga ex-ombudsman Martires received money from Rodrigo Sara Duterte. So yun mga kababayan ang mga kahindik-hindik na revelasyon ngayon.